Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Good morning po. Alam ko po mahirap pigilin ang antok. Huwag na lang po kayong maghilik para hindi magising yung katabi nyo. Isang taong matuwid itong si Jose. Ito ang paglalarawan ng bahagi ng Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Isang taong matuwid itong si Jose. Mga kapatid, kung meron mang natatangi na pagkilala kay San Jose na binabanggit nga sa banal na kasulatan, ito'y ang kanyang pagiging matuwid. Saint Joseph is a righteous man. Pero alam nyo, yung sa panahon natin ngayon, yung salitang righteous, tila merong, sabi nga, negative na pakahulugan. Yung matuwid o righteous. Isa sa, righteous ka ba? Isa kasi nauna sa salita ng righteous, yung salitang self, yung self-righteous. Kaya ibig sabihin nga nito, mapagmataas, mapagmalaki ng kanyang pagiging mabuti o nagpapanggap na banal at tapat sa batas ng Diyos. Gayun din kapag sinabihan ka, righteous. Maring andun yung kaisipan na stricto, napaka-rigid, kailangan detalyado sa batas. Kaya kapag nasa kasabihan ka nito, baka yun na nga, hindi maganda ang pakahulugan.
Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging matuwid o righteous ay hindi lamang pagiging masunurin sa mga batas at pinag-uutos ng Diyos. Ang taong matuwid, una at higit sa lahat, ay isang tao na umiibig ng lubos sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kapwa ng may awa at pangunawa. Hindi ibig sabihin na masunurin sa mga batas ay matuwid ka na kaagad. Kailangan ay naroroon ng diwa at tunay na kahulugan ng batas. Kaya nga nasabi minsan ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo din ni San Mateo, unless your righteousness surpass that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Hanggat hindi nyo nalalampasan ang pagiging matuwid ng mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya si San Jose ay isang taong matuwid, di lamang panlabas, kundi matuwid din ang kaluluwa at ang kanyang puso. Mga kapatid, sa araw ngang ito, ngayon sa ikatlong araw ng Misa de Gallo, ipinakita sa atin ang pagiging uliran ni San Jose bilang tao na matuwid. Ano pong ibig sabihin nito? Una, ang kanyang pagiging matuwid ay ang pagiging, sa wikang English, morally upright. Morally upright. Tinignan ko po sa English, Tagalog Dictionary, yung salitang o mga salitang morally upright. Sabi doon, mabuting asal, matuwid, tapat, makatarungan. Talagang sinusunod niya mga batas ni Moises. At isa sa tanda nito ang nabanggit sa Ebanghelyo, si Maria at Jose ay nakatakdang ikasal. Nung panahong yun, kapag ang isang lalaki at babae ay nakatalaga na ng pag-aasawa, parang ganun na rin, kinikilala na sila'y mag-asawa. At sa ilang panahon, yung babae na ikakasal o yung babae ay sasama na doon sa kanyang asawa at sisimulan ang isang normal na buhay mag-asawa. Kaya dito pa lamang, makikita na po natin ang pagiging matuwid at masunurin ni San Jose. Pangalawa, ang katangian ng pagiging matuwid ni San Jose. Siya ay taong may karangalan, integridad. Saint Joseph is a transparent man. Hindi lamang siya mabuti sa harap ng mga tao, kundi siya'y ganap na mabuti sa gitna ng mga pagsubok. At yung ikatlo po, si Jose o si San Jose ay taong matuwid, biyayakap niya ang katarungan at hustisya. Saint Joseph is a man of justice. Ipinakita ito ni San Jose sa kanyang mga desisyon at pag-aaruga sa sanggol at sa pag-iingat ng kaligtasan ni Maria. Pero paano nga ba naging tunay at ganap na matuwid si San Jose? Nung nalaman ni San Jose na si Maria ay nagdadalang tao at hindi siya ang ama na ipanganganak na sanggol, pinagdilaya ni San Jose na hiwalayan si Maria ng lihim. Alam po ninyo sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang babae ay nahuli sa pakikiapid o
o di kaya'y nagdadalang tao na dila lang ng kanyang asawa. Pwedeng dalhin ang babae sa hukom at bigyan ng sentensya ng kamatayan. Babatuhin hanggang sa mamatay. Gayon din bahagi ng batas ng mga Hudyo na uubrang hiwalayan o idiborsyo ng lalaki ang babae sa gayong kaso ng pakikiapid. Pero paano naging matuwid si San Jose? Matuwid siya dahil hihiwalay niya si Maria dahil ito'y nasa saad sa batas ni Moises. Pero higit na lumutang, sabi nga, ang kanyang pagiging matuwid dahil sa kanyang tamang desisyon. At ano po yun? Hihiwalayan niya ng lihim si Maria. Alam ni San Jose na kapag nalaman ng lahat ang ganitong pangyayari, delikado ang buhay ni Maria. Maaari siyang batuhin at mapatay. Kaya nga, si San Jose ay tunay na matuwid at ang kanyang pagiging matuwid nagmumula sa pag-ibig sa Diyos at gayon na rin sa pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, dito pa lamang kita na natin ang pagmamahal ni San Jose sa mahal na Birhen Maria. Sa totoo lamang po, uubra, pwede naman, nahayaan na lamang na malaman ng lahat ang nangyari sa pagdadalang tao ni Maria. Pero hindi gayon ang pinili niya. Alam ni San Jose na ang pagiging matuwid, di lamang pagsunod sa batas, kundi alam niya ang tunay na diwa ng batas. At ito'y ang awa at pag-ibig. Kung paano na ipinakikita dito na mas higit na mahalaga sa puso ng tao ang awa. At sabi nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, maging maawain kayo katulad ng Ama na maawain. Mga kapatid, dito natin nakikita si San Jose na larawan at tuwaran natin. Lalo na sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. At sa araw din po ito, bukod kay San Jose, meron din po tayo na pwedeng maging larawan ng huwaran sa pagiging matuwid. Pinakikilala po sa atin sa araw na ito sa pangalan o tagaring kaluring. Yung pong may larawan dito sa gawing kaliwa nyo, isa sa mga lingkod ng Diyos na nagtalaga ng kanyang sarili sa Diyos at sa kapwa. Kilala siya sa tawag ng kaluring, isang katikista mula po sa Diocese ng Pasig, dati sa Maynila Archdiocese. Noong naghiwa-hiwalay, dahil siya ay sa gawing tagiig o pateros. Minsan sa buhay ni Kaluring, na ipakita niya ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Isipin niyo, maganda yung kanyang trabaho noon sa isang opisina. Isang pangkaraniwang babae na nagtatrabaho doon sa switchboard doon sa Philippine Air Force. Pero noong taon 1969, pinili niya na iwan ang kanyang trabaho. Hindi po para mag-abroad at magpayaman, kundi para maging isang katikista o nagtuturo ng katisismo. Magturo sa mga bata at maglingkod sa mahihirap.
Minsan nga po dahil sa kanyang pagiging kilala sa husay na makaakay ng mga kabataan at mga dukha patungo sa pananampalatayang Katoliko, meron daw pong isang non-Catholic missionaries na nag-alok ng malaking halaga para siya'y lumipat sa kanilang sekta at maging misyonera nila. Kung ito'y gagawin at iaalok, siguro nga sa isang ordinaryong tao na hindi matuwid ang puso at kalooban, tiyak na tatanggapin ang yung alok. Malaking halaga kasi ang naisibigay kapalit ng pag-anib sa kanilang sekta. Pero si Kaluring, matuwid, pinili niyang maging mahirap at maghirap sa paglilingkod sa kapwa mahirap. Sa katunayan, sa kwento, siya'y naglalakad minsan, pag walang pamasahe, naglalakad, para sa kanyang pagtuturo. Talagang ibinahagi niya ang mabuting balita, lalo tigit sa mga bata. Mabanggit ko lang, nagkapalat po kami ng mga seminarista na makilala at makasama si Kaluring. Tunay nga na halimbawa siya kung paano magiging matuwid. Di lamang sa harap ng mga tao, kundi lalo na sa harapan ng Panginoon. Tunay na inspirasyon sa panahon natin ngayon. Tanggapin natin, maraming mga tao, sabi nga, ang nalulusaw, ang prinsipyo, at ang mga Katolikong pananaw ay nagugupo dahil sa pagkasilaw sa salapi, katanyagan, at impluensya. Ngunit alalahanin natin na posible pa rin. Pwede pa rin na tayo maging matuwid at matuwid ng landas at moralidad. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ikatlong araw ng ating Misa de Gallo, anong hamon sa atin? Patuloy tayo na maging matuwid. Huwag lamang magmukhang matuwid, kundi tunay na matuwid, sapagkat ang puso at kalooban ay nakatawid sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, lagi tayong mag-ingat na huwag maging righteous. Righteous lamang sa salita, kundi sa ganap na pagsasadiwa. Tularan natin si San Jose, si Kaluring, at kung paanong tayo ay kung paanong mailalarawan din na isang taong matuwid sa harap ng Diyos at ng kapwa. Amen.